Yay! So ngayon magluluto po tayo ng ulam. Ganito po yung gawin nyo sa isda. Sobrang sarap talaga niya. Ito yung pinaka the best dito sa Cebu. Nilarang. Kaya let's go, samahan nyo ako. Sa mga mahilig ng sabaw o di kaya tinula, ito yung gawin nyo, sobrang sarap talaga. So naghanda na nga tayo ng 4 na pirasong ahos, tapos iiwain lang po natin dito ng malilit. Isunod naman natin yung ating sibuyas, kalating sibuyas lang po yung ilagay ko kasi madami na po siya. Tapos mag-iwan na rin ako dito ng kamatis, madaming kamatis kasi siya yung nagpapalasa ng ating nilarang. Sunod naman natin iiwain yung ating atsyal. 1 piraso lang din ng atsyal yung hiniwa ko dyan. Tapos isunod na rin natin yung ating luya o di kaya luya. Chas! So, pagkatapos na natin maiwan yung ating luya, susunod naman natin yung ating sibuyas dahon o di kaya green onion. Ganun ba yun? So, pagkatapos na natin maiwan lahat, at naghahanda na rin ako dito ng sili espada o di kaya anong tawag dito sa inyo. 6 na piraso lang po yung lagay. Pagkatapos kong nainanda lahat ng ating pansahog, naghahanda na rin ako dito ng kawali na may mantika. At kapag mainit na po yung mantika, ilagay lang po natin yung luya. Nasa sa inyo yung kung anong ilalagay yung una. Basta sa akin luya siya. Susunod natin yung ating bawang. Tapos pagkatapos ng malagay yung bawang, susunod naman natin yung ating sibuyas. Tapos ilagay na rin natin yung ating kamatis na sobrang dami. Ito talaga yung nagpapalasa, guys. So, halo-haloin lang po natin hanggang maluto yung mga pansahog. Tsaka natin ilagay yung ating isda. Igigisa lang po natin ng kaunti yung ating isda para naman malasa siya. Pagkatapos ng mailagay lahat ng ating isda, pwede na siyang takpan. Pakuluan lang po natin ng kaunti. Tapos pagbukas mo, ganito na. So, ilagay na po natin yung 1 drum na tubig. Ay, napakadami naman. 1 drum talaga. So, maglalagay na rin tayo dito ng atsyal at saka sili. Lagay na po natin lahat ng ating pansahog. Wala ng labis, walang kulang. Just! So, maglalagay din pala ako dito ng black beans. At saka may kamyas din ako dito. Ito yung nagpapalasa talaga ng nilarang. So, pagkatapos ng mailagay natin kamyas, ito talaga yung nagpapasarap ng nilarang. So, maglalagay na rin ako dito ng sinigang mix. Kung ayaw nyo namang medyo maasim, huwag na kayo maglagay. Tapos maglalagay na rin ako dito ng seasonings para may lasa naman yung ating nilarang. Tapos, pag nakulangan kayo sa lasa, pwede kayo maglagay ng kaunting asin. So, ito na po yung ating sinigang. Malapit na po siyang matapos. At sa mga hindi pa nakakapunta ng Cebu, ito talaga yung pinaka-specialty. Mas masarap sana kung malaking isda o di kaya ulo ng isda yung nilalarang. Kaso nga lang wala tayong nakitang malaking isda. Maliit lang po yung nahuli namin. Cheese! So, ito na po yung ating nilarang. Sobrang sarap na po talaga niya. Kaya samahan niyo po akong kumain. Hi guys! So, ikaroon mga una dyan ta. Kaya naluto ng atong nilarang char. So, ang among kanon kay mais. So, kinsay mo kaon mais dira. Isa ang pili. Mais ay. Imbita na mo.